And now, to give us the Word of God, let us give her a God bless you welcome, the Assistant Church Pastor of JLMA Kawayan, Pastora Christine Kyra Oliva. Sa pong mapagpalang umaga sa bawat isa, mas malakas na palakpak nga po sa ating Diyos na buhay. Standing before you today, I'm a bit emotional po kasi sabi ko, hindi ng battle ko po bago ako tumayo. Hindi po ako ashamed na kwento po sa inyo before po ako tumayo. I'm really physically weak today. Ang driving force ko po today because I want to glorify the Lord. Alam ko po ngayong linggo, some of you, you've faced so many struggles, you've faced so many emotional pains, you've triumphed so many struggles and so many challenges. Pero po, isa siguro sa pinakamagandang sukli natin sa Diyos ay yung desisyong ginawa natin ngayong umaga. Pinilit natin at pinili natin dumalo because we want to glorify God. I was just reminded of this song. Sabi po dun sa awit, minsan po dun sa worship song na sinulat ni Pastor Joey, sabi dun, Lord, I stand amazed and I can only stand by your grace. Nothing in me, sabi doon, nothing in me is so great. Yet you love me. Yet you love me. Just close your eyes and let this song minister. How can I repay? Sabihin natin sa Diyos ngayong umaga, Lord, for all the good things. Lord, these are, ito lang po pwede namin gawin. We want to thank you. All that I have is a song that you gave. Let us worship the Lord. How can I repay you for it? Haranahin po natin ang Diyos ngayong umaga. Isang harana na galing sa puso. All that I have is a song that you give. With this so little, Lord. Just a hymn. With this I worship you, oh Lord my God. Lord, this is our prayer this morning. With this I worship you with all lahat ng mayroon po kami. I promise to love you. I promise to serve you more. With this so little, oh Lord, that I have. With this so little, Lord, that I've got. I promise to love you. I promise to serve you more. This is our prayer, Lord, this morning. We may have little within our hands. We may have little life. But Lord, with this little thing we have, we want to praise you. We want to thank you. We want to bring back to you, Lord, all the goodness you've done in our lives. So this morning, as we choose to put ourselves into your presence, Lord, hayaan mo makilala ka namin ng gusto sa pamamagitan ng inyong salita. At ako po, Panginoon, bilang inyong lingkod, ilagay niyo po ako sa pinakamababang estado, Lord, at hayaan mong kayo po ang mangusap sa buhay ng bawat isa. Empower your people, empower your servant, and let your anointing dwell in this place. We glorify you and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Malakas na palakpak po sa Diyos na buhay. Ayan. Alam ko po, may mga choices tayong ginawa ngayong umaga. Anong susutin natin? Anong oras ako pupunta ng church? One of the biggest choice I made this morning is kung tatayo po ako sa inyong harapan. I had health scared the past days. Thursday po ay sinugod po ako sa ER.
and I'm not feeling very well. Pero sabi ko po, the Lord is good dahil po, alam ko po maliit na bagay yon sa paningin ng iba, maliit na bagay sa paningin din ko po. Iniisip ko, sabi ko, maliit na bagay lang yon. Pero binuhay tayo ng Diyos, binibigyan ng panibagong sigla because we have so many things to do for the Lord. Amen! Pwedeng hindi ka nabigyan ng hininga ng Lord kaninang umaga. Pwedeng hindi ka na niya bigyan ng panibagong buhay. Pero binigyan ka pa niya because you have a mission to fulfill. Amen po ba? Sabi ko nga po sa inyo, sa dinami-rami na kamanghamanghang bagay at sa dinami-rami ng pagpapalang mayroon tayo, o sabihin na natin, isa sa pinakamakapangyarihang bagay na pinahiram ng Diyos sa isang tao ay ang kakayanan nating pumili. Sabi mo nga sa sarili mo at sa katabi mo, pumili daw. Kung katabi mo ang asawa mo, sabihin mo, isa ka sa pinakamagandang desisyon ko. Ano? Di ba? Because that is a powerful thing. Alam niyo po bakit? Why it's powerful? It is a powerful thing because life is not just a series of choices. Ang buhay po, hindi po ito ay mga yugto ng pagpili lang. But literally, life is full of choices. Ang bawat paggising, bawat pagbangon, bawat pagsubok araw-araw ay hamon ng pagdidesisyon. Dinesisyonan mo ngayong umagang dumalo, marami kang iniwan panandalian, dinesisyonan mo ngayong umaga na hindi, meron akong gagawin. Pagkatapos ko magsimba, ganito gagawin ko. And the past few days, those are a series of choices. In fact, our lives are surrounded and being surrounded every day with different choices. Di ba po? Mga magulang at mga kapatid, pipiliin mo anong kakainin mo, anong lulutuin mo, anong susuotin mo sa eskwelahan, anong susuotin mo sa trabaho. Those are choices. At araw-araw po, binibigyan po tayo ng kalayaan ng Diyos magdesisyon. Amen. Ang palad nga po natin at mabuti ang Diyos. Bakit po? Kung iisipin natin, pwede namang, Lord, mabuti ka, di sana ikaw na lang magdesisyon para sa amin, di hindi kami mapahamak. But God is good. You know why? Kasi po, binigyan niya tayo ng kakayanan, kalayaang magdesisyon. And that freedom He has given us leads us to know Him better. Sabi mo sa katabi mo, know Him better. Kasi kung lahat ay dinidikta ng Diyos, hindi mo makikita ang kagandahan ng direksyon niya. Tama? Pero because you have the freedom, you enjoy God's direction. Amen po ba? Kaya po mahalaga bilang mga Kristiyano, na ang bawat pagpilit pagdidesisyon ay sinasanggunin natin sa Diyos. Bakit? Dahil ang bawat tagumpay at pagkabigo na mayroon po tayo ay binubuo ng maliliit nating desisyon at pagpili na ginagawa sa araw-araw. Gaya po ng madalas nating marinig na quotation, for every action, there is a reaction. And for every choice, there is a consequence. Kung sino at ano ka ngayon, yan ay resulta ng mga pagpilit desisyon na ginawa mo sa buhay. Kung sino at ano po ako ngayon sa harapan ninyo ay desisyon ng mga pagpili ko sa buhay. And the sad thing is, makinig po kayong mabuti. Baka po mas malamlam pa kayo sa akin ngayong umaga. The sad thing is, ito po nakakalungkot, karamihan sa mga Kristiyano, hindi sila masyadong nagiging maingat sa buhay na mayroon sila sa panahon, lalo na sa direksyon na gustong ilagay ng Diyos sa kanila. They are not careful for their lives. Marami po sa atin mabilis ma-distract sa mga bagay na dumaraan sa ating mga buhay, na nagdudulot po sa atin para hindi po natin maabot ng tunay ang makasaysayang buhay na binibigay po ng Diyos sa atin. Sabi nga po dun sa isang nabasa ko, there are 3 things that will determine our lives or the way we live. Number 1, our perspective. Sabihin nyo nga, perspective. Wala pa akong wala pa akong title. Bakit ganun? Mamaya, sabihin natin. No? There are 3 things that will determine our lives, the way we live. Una, ang ating pananaw. Pag sinabing pananaw, hindi lang kung ano yung mga tinitignan mong bagay, pero kung paano mo tignan ang mga bagay. Example, kung nasan ka nakatira ngayon, kaya pangit naman. Pero kung paano mo tignan yan, paano mo pahalagahan, yun ang pananaw. Pangalawa, priorities. Our priorities, no? Pag sinabing prioridad, yan yung mga bagay na binibigyan mo ng higit na importansya at pagpapahalaga. So, tingnan mo nga yung katabi mo. Is he or she a priority to you? Hindi ko nga po kilala yan. Hindi nga kami masyadong nag-usap. Hindi nga umaatin ng life group.
Hindi nga ako binabati paglinggo. But your co-brethren in Christ is a priority. Dahil sa huli, magkikita tayo sa langit. Dapat magkita kayo sa langit. Amen? He or she is a priority. This church is a priority. Your spiritual welfare is a priority. Pero hindi ko po kayong didiktahan dahil may kanya-kanya tayong prioridad. Pangatlo, the third thing that will determine the way we live is our personal choices. Kanina ko pa ito dinidiin, ano ba yung turo natin ngayong umaga, no? Ang personal choices natin, ito yung mga bagay na iniingatan natin, we keep, mga bagay na nile-let go natin, mga bagay na madalas nating puntahan, mga bagay na madalas nating suotin, mga tao na madalas nating kasama, and many more things. Those are your choices. Kung sino ngayon ang in-invite mo ngayong umaga, kung saan ka pupunta mamaya, anong gagawin mo sa loob ng isang linggo, those are your personal choices. Sabi nga po ni John C. Maxwell, kilala na natin siyang author, sabi niya, it is our decisions, not our conditions, that determine our quality of life. Kaya po tandaan natin bilang mga Kristiyano, nasa kapangyarihan ng ating mga kamay ang pagpili. Tingnan nyo nga po yung kamay ninyo. Huwag mo na kaingitan yung kamay ng iba, no? Nasa kamay mo ang kapangyarihan ng pagpili. Kaya po dapat bilang mga Kristiyano, mabuhay tayo ng may karunungan at hindi mabuhay ng padalos-dalos. Dahil sinabi po sa Bible, in Ephesians chapter 5, verses 15 to 17, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Sino pong sumulat ton? Walang iba kundi si Apostol Paul. Ang tanong, bakit sinulat ni Apostol Paul yon? Simply because our choices determine the values, the character, the direction, the destiny of your life. Sabi mo sa katabi mo, kamusta values mo? Sa kabila sabihin mo, kamusta naman character mo? O, sa likod sabihin mo, kamusta direksyon ng buhay mo? 'Di ba? Lahat 'yan ang determining factor, no other than your choices. Lahat ng pinili mo, niyayakap mo sa buhay, yan ang huhubog sa pagkatao na mayroon ka. That's why with all the choices we face, eto po, lulundo na ako, there is only one choice with eternal consequence. And that is no other than the choice to obey God or to disobey Him. At sa Bible po, pagdating po sa choice na to, sa perspective ng choice to choose God and to choose obey God, to choose to obey God, meron po tayong nakitang isang character sa Bible who stood out with faith and integrity, no other than Daniel. Kilala niyo po si Daniel? Ay, hindi niyo kilala? Kaka-break lang po nila ni Catherine, kidding aside. Daniel, no? Alam niyo po, recently meron akong reflection nung nag-aaral ako. Bakit sa Bible walang apelido, no? Lahat sila one word lang. So, ibig sabihin si Glock 9, spiritual. Wala siyang apelido. Kidding aside. Pang matalino pong joke yun. Kidding aside. No? Si Daniel, wala siyang apelido. Pero si Daniel, he was very known for his life-risking faith. Saan po nakilala si Daniel? Walang iba kundi sa lion's den. Pinatapon siya. Tinatagalog ko yung den, hindi naman kulungan, pero kuweba pala ang den, no? Sa kuweba ng mga leon, no? And I know everyone is familiar with him, pero po ngayong umaga, siguro i-share ko ng kakaunti na inspire ako kahapon sa career orientation ng KKBYan. Nung pinapakilala nila yung mga speakers, sabi ko, bakit hindi natin bigyan ng magandang introduction yung character natin? So this morning, bago po ako lumundo dun sa pinaka-verse natin or scripture, pakilala ko po sa inyo yung ating Bible character. I will share just his portfolio. Alam niyo po bakit? Makakadagdag po ito ng significance sa kwento na babaybayin natin ngayong umaga. Sisikapin ko pong mabilis para hindi kayo magutom kasi po wala po tayong pa-lunch. At alam ko pong may mga gagawin pa kayo. Pero si Daniel po, he was known as a young child. Si Daniel po, isa po sa mga batang lalaki na pinili sa lipi ng mga Hudyo. We all know, at the very age of actually, wala pong age preference sa Bible. Pero si Daniel po, sabi, napakabata pa niya, batang musmos. Napili na siya sa bayan ng Jews, mga Hudyo, para gawing bihag ng bansang Babylonia. Imagine niyo, bibihagi na lang, pinipili pa. Sabi mo sa katabi mo, bibihagi na lang, pinipili pa. Di ba? Hindi lahat binihag.
pinili muna bago ibihag. Bakit? What's the reason behind? Simple lang po. Dahil noong mga panahon yon, mga unang taon sa pamamalakad ni King Nebuchadnezzar. And their goal is to train yung mga kabataang lalaki in service sa king's court. Hindi lahat pipiliin para mabihag. So ibig sabihin, from a very familiar place, tinanggal si Daniel doon at nilagay siya sa bayan o bansang Babylonia to be of service to a king. Alam nyo po natin, mahirap. Isipin nyo ha, kung may anak kayong edad 8 o 10 taong gulang, yan parang lahat ng kilos niyan, Ma, nasaan yung ganto ko? At the very young age of Daniel, hiniwalay na siya sa kanyang magulang. At napakahirap po nun. Tinanggalan siya ng ginhawa sa piling ng kanyang tahanan at pamilya. Pero nakita natin dito, at a very young age, nakita natin, nagtapat si Daniel sa paglilingkod sa Diyos sa loob ng Babylonia. And he stood his integrity when it comes to righteousness. Imagine niyo, isipin mo, Ate Rona, si Kiyo at the age of 10, alam niya na kaya yung righteousness? Si Daniel, at a very young age, alam niya nang tumayo sa tama. Tignan mo yung katabi mo, kaya-kayang tumayo niyan sa tama. O sa panahong maraming mali, ginawa niya na lang ding tama. Sige, doon na lang ako. Si Daniel, he stood at a very young age. Saan pa natin siya nakita? Nakita natin, after few years, in chapter 2, Daniel chapter 1 pa lang dinidiscuss ko Daniel chapter 10 pa tayo. Daniel chapter 1, bata pa lang siya, he was full of integrity and faithfulness to the Lord. Pero after few years, pagdating sa chapter 2, kung saan dahil sa faithfulness and righteousness ng puso ni Daniel, binigyan siya ng kakayanan ng Diyos. Sabi ng Lord sa kanya, I will give you the gift to interpret dreams. So minsan, isang araw, the king has a dream. Pinatawag niya yung mga galing mag-interpret. Isa na doon si Daniel. At alam niyo po, napakahirap para sa isang batang musmos o kabataan na tumayo at sabihin ang mensahe ng Diyos, lalo na kung kritikal ang mensahe. Tama po ba? Paano mo sasabihin sa isang taong magulo ang buhay mo nang hindi maguguluhan? Alam mo, kaya ayos ng buhay mo, magulo lang. Diba? Paano mo sasabihin doon sa tao yung isang bagay na masakit na hindi siya masasaktan? Alam mo, talagang papunta sa kaguluhan ng buhay mo. Pero maayos naman. Diba? But Daniel, he was uncompromised. At a very young age, ano pong ginawa niya sa chapter 2? Simple lang. He just simply served the Lord faithfully. And he faithfully spoke the message to the king. Bata pa lang po si Daniel noon. Ano pa po nakita natin? Again, sa pagkakataong to, si Daniel, wala siyang ibang ginawa kundi magtapat sa Diyos. Ito po realization ko dito. Pwede pala yun, sarap isipin. Pwede pala na sa bawat yugto ng buhay ng isang tao, walang bahagi nito na hindi ka magtatapat. Sabi mo sa katabi mo, kaya naman pala. Sa kabila, sabi mo, kaya mo pala. Diba? Si Daniel kinaya Daniel chapter 1, Daniel chapter 2, hindi pa po natapos doon. Si Daniel, nakita ulit natin siya sa chapter 4. Pagdating sa chapter 4, kung saan he's in the middle age of his years, sabi, pag sinabing middle age, he was in 20s, going 30. No? Kahapon may sinanda kong link sa mga ate. Sabi ko, Jesus, I am 30. Dahil sa Bible pala, napaka-significant ng 30. Those significant moments in the years of the servants of the Lord in the Bible started at the age of 30, hindi sa 20. Kaya ngayon, pag 30 ka na, hindi ka na Jesus, I am thirsty. Jesus, I am 30. Okay? So excited na ako mag-30. Kidding aside. No? So si Daniel, papunta na siyang 30s. But then again, he happened to experience another significant moment in his life. Bakit? Pinatawag ulit siya to interpret the dream, but then again, to roll along, he simply, faithfully uttered the message to the Lord. For the Lord. Mga kapatid, simple lang po ang mensahe ko ngayong umaga. Katapatan, tignan mo ngayong katabi mo, mukha bang litrato ng katapatan? Si Daniel, he faithfully followed the Lord. From chapter 4 to chapter 5, wala pong ibang ginawa si Daniel kundi maging faithful. And in our chapter today, as I invite you to open in Daniel chapter 6, we see the same Daniel. Iisang Daniel pa rin po pinag-uusapan natin. Who is in his 80s. Ito po nagsimula tayo at the age of very young, 8 to 10.
Ngayon po, 80 na si Daniel. Sabi po, 70 years of his life, nandun si Daniel sa Babylonia. At alam niyo po, mahirap dito, sobra ang politika sa panahon ni Daniel. Why? Nakita si Daniel, he was a man of excellent spirit. Sabi mo sa katabi mo, excellent spirit. Iba pala yung excellent ka lang sa trabaho. On time ka magtrabaho, on time ka mag-in, on time ka mag-out, on time ka mag-send ng report. Sa excellent spirit. Si Daniel, he was defined, he was described as an excellent man, excellent in spirit. Bakit po? Alam nyo, sa sobrang galing niya, dapat 1/3 lang ng Babylonia ang pamumunuan niya bilang governor. But because he worked so much better than the others, sabi sa CEV, nung dinescribe siya, he worked so much better. Ayun ang pangarap ko, sabihin ng boss ko sa akin you know, you work so much better than the others. Isang beses po akong pinagsabihan ng boss ko recently, very good, sarap sa pakiramdam. Very good pa lang yun, ha? Lalo na kapag yung boss mo hindi masyadong, ang tawag doon, constructive criticizer. Very good pa lang, sarap na sa pakiramdam. Paano kung sabihin pang, alam mo, sa lahat ng to, ikaw ang pinakamagaling magtrabaho. And Daniel, he just stood in front of God, faithfully serving Him, faithfully gazing His beauty. Lord, ito ako, maliit na tao lang ako, pero gusto kong maglingkod. Ito maliit. Naglingkod siya ng tapat, kaso pinagselosan. Sino dito yung ang galing mo, kaso sobrang galing mo, pinagselosan ka? Huwag ka na magtaas ng kamay. Diba? Madalas kang maintriga. No? Si Daniel po, at Daniel chapter 6, kaya siya napatapon sa kuweba ng mga leon, inintriga siya, napagselosan, chinismis. Sabi mo sa katibo mo, chinismis. Bakit? Kasi nakita, he was a man of excellent spirit. So ngayon, yung mga criticizer niya, yung mga basher niya, ginawan siya ng issue. Kaso walang makitang issue. Ang issue lang niya, madalas siya mag-pray. Sarap na issue nun, Tita Helen, no? Alam mo, issue ko dyan sa lingkod ng Diyos na yon, dalas manalangin. Ganon ang issue ni Daniel. Hindi ang issue sa kanya, ay yung napakatabil ng dila. Ang dalas late, madalas magreklamo, hindi yun ang narinig. Ang issue ni Daniel, grabe manalangin, hindi mapatid. Talaga namang sobrang dikit sa Diyos. Sip-sip sa Lord. Sarap pakinggan, di ba? So yun ang naging issue ni Daniel. Ang nakakalungkot po dito, ang ginawang pagtitrik ng mga kaaway niya, tinrik ang hari, gumawa ng batas, ipagbawal ang panalangin. Sa atin, madali yun. For 30 days, wag ka manalangin? Chillax. Si Daniel, he was disturbed. Why? Because he can stop praying. Sabi mo sa katabi mo, sana ikaw din, you can stop praying. Tuwa ako kay Tihila minsan shinare ni Paselen yung inaanak ko po. Lagi daw yan nagpe-pray, lahat dinadaan sa prayer. Sabi ko, parang mana sa mga magulang ko, lahat ng gustong sabihin sa akin dinadaan sa prayer. Ano? Si Daniel, dinaan niya sa prayer. No? At nakakatuwa po dito, Daniel, for 70 years, imagine niyo po sa kabila ng pinanggalingan ni Daniel at sa kabila ng kanyang kinaroroonan ngayon, malayo po ang Babylonia sa Jerusalem. Malayo po ang karakteristik ng Babylonia sa Jerusalem. Babylonia is full of sin, full of brokenness, full of darkness. It is a place of captivity, and Jerusalem is a place of prayer, place of peace, place of freedom. Imagine niyo malayo. Pero si Daniel po, sa kabila ng kanyang kinaroroonan, hindi po siya natinag. Hindi po nito nabago ang tinatahak niyang landasin. Mula pagkabata, pinanghawakan niya po ang kanyang spiritual na pananampalataya. In fact, alam niyo po, in his years sa Babylon, hindi po siya gumawa ng gulo o iskandalo. Alam niyo, nakakalungkot, tayo pong lahat, markado tayo ng ating pagkakamali. Hindi ka markado kung anong ginawa mong tama. Sa libo-libo ng ginawa mong tama, mamamarkahan ka ng isang pagkakamali. Si Daniel, he was marked not with negligence or rebellious spirit. He was marked with an excellent spirit. Ang katapatan po niya sa Diyos mismo ang nagpatuloy at nagtulak sa kanya na maitaas iba't ibang ranggo sa loob ng pamahalaan at pamamalakad ng Babylonia. Ang pinag-uusapan po nating Daniel ay isang politiko. Daniel, from being a ruler, from being a preacher, from being a minister to the ruler of Babylonia, he became chief of wise men. Ang chief of wise men po, ang katumbas niyan sa panahon natin ngayon, chancellor ng isang national university. And from being a chief of wise men, he became
a leader of captives in Hebrews. Ano pa? Dito po sa chapter na to, siya ay naging governor ng Babylon. Anong nakakalungkot po? Sa dinami-dami ng ranggo na naabot po niya, hindi na bago ang estado ng mga Hudyo. Lahat po sila, he was still held captives. Imagine niyo sa papamalakad po ni King Darius sa Daniel chapter 6, pinayagan silang bumalik sa Israel, sa Jerusalem. Bakit? To build the temple. To build the temple. Pero marami pong exile o mga nabihag nung panahong yon, ang ayaw na nilang bumalik. Ano pong gusto kong puntuhin sa inyo ngayong umaga? Marami sa atin kaya hindi tayo nag-excel sa buhay. Dahil hindi na tayo nakalaya sa ating nakaraan. Niyakap at pinili na natin kung nasan tayo ngayon. At itong mga exiles na to, they chose to be in captive. Nilamon na po sila ng kagawian at uri ng pamumuhay na meron ng Babylonia. Kaya po nung panahon ni Daniel, walang revival sa Babylon. Walang revival sa Babylonia. Ginawa po ni Daniel ang tamang pagpili ayon sa pananampalatayang meron siya nung nasa loob po siya ng kuweba ng mga leon. Fellow brothers and sisters, the truth is, wala po ni isa sa inyo ngayong umaga ang tatayo sa harapan na to at sabihin niyang, handa akong magpakain sa mga leon. Pero si Daniel po, he go through such encounter just to prove how willing he is to serve God faithfully. At that point of extremity, mineasure at minarkahan ng Diyos ang distinct life na meron si Daniel. It's all about choice. Si Daniel po, he stood the test of time because he made critical choices. Introduction pa lang po yun. The title of our sermon this morning is The Den of Distinction. How critical choices forge a standout life. Sabihin nyo nga, standout life. Ang prayer ko po, i-end natin ang buwan ng Abril ng may bang. Alam niyo yun? May pasabog. Yung kuweba na yon ay kuweba ng pagkabukod ni Daniel. He is a man of God. He is distinct from the others. Pag sinabing forge, na puwersa siyang tumayo at maibukod at maging kakaiba sa ibang tao. Ang tanong, kakaiba ka ba? Tingnan mo nga yung katabi mo, kakaiba ba yan? Lagi pong sinasabi ng aming chairman sa KKB, Senator Joel, dapat bilang isang KKB, kakaiba ka. Hindi ka umaakma, hindi ka nagiging bagay-bagay lang sa mundo. Kakaiba ka. Because God destined His children to live a distinct life. Tayo pong lahat ay nakatuon at nakatadhana na mabuhay ng naiiba at nakabukod. Bukod na hindi lang po dahil gusto ng Diyos mapakinabangan kanya. Gusto ng Diyos na ang buhay natin ay mag-iwan ng kasaysayan. Sabi mo sa katabi mo, kasaysayan. Diba? Leave a legacy. And Daniel, in this chapter, he faced the crisis in his life. And we get the impression na posible si Daniel, hindi para sa kanya crisis yon. It was nothing. Why? Because he remained faithful. This morning, let's identify and learn the 5 critical choices Daniel made that allowed him to stand out with faith and remain distinct in a life of integrity. Number 1, ano yung unang choice na ginawa ni Daniel? He chose character over comfort. Sabi mo nga, character over comfort. Marami po sa atin gusto nating maginhawang buhay. At hindi lang marami. We want a comfortable life. Amen. Lalo na po sa panahon ngayon, hindi naluho ang aircon. No? Kahit nga po yung mga nasa informal settlers, nasa ilog, naka-aircon. Bakit? Hindi na po luho yun Because we want a comfortable life. Pero si Daniel, iniwanan niya panandalian ang ranggo niya bilang gobernador. Iniwanan niya ang ginhawa ng buhay, ang layaw. Why? Because he want to prove his faithfulness to the Lord. Sabi ko nga po kay Tita Carleda kaya nung inaayusan ako, sabi ko, Tita, ito yung unang beses kong tatayo na I don't feel my physical body. Sobrang hina ng katawan ko. Pero I need to break the comfort just to prove that I have the character of God within me. Sa unang bahagi po ng chapter na to, nakita agad natin si Daniel. Kung babasahin natin, pwede ba natin buksan? Daniel chapter 6 verses 1 to 3. Kung makikita lang natin. Daniel chapter 6. Let me just read. Ako po yung nasa NIV. Sabi dito,
Tama ba ako? Sorry. It pleased Darius to appoint 120 satraps to rule throughout the kingdom, with 3 administrators over them, one of whom was Daniel. The satraps were made accountable to them so that the king would not suffer loss. Verse 3, now Daniel so distinguished himself among the administrators and the satraps by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. Nakita po natin si Daniel, he was really a man of high character. Sabihin nyo nga, high character. Iba po yung you're a man of character sa man of high character. Everything about his character seems to be, yes, imperfect, pero nakita natin, balance and parallel sa isa't isa. Bakit po? Paano natin ito nasabi? Ganun na lang po ang commitment niya sa kanyang prayer life. Pumirma na ng decree. Pumirma na ng batas, bawal manalangin. But he is just so faithful to honor his Lord. Ano pong connection nun? The administration noticed him to fulfill his job excellently. Ibig sabihin, parallel ang kanyang practical life sa spiritual life. Kapag ikaw excellent sa lahat ng bagay, kahit saan ka magpunta, maganda ang estado ng buhay mo. Maganda ang pakikitungo mo sa ibang tao. Maganda ang resulta ng lahat ng ginagawa mo. Pero kung ikaw, magaling ka lang sa trabaho, pero palpak ka sa bahay, magaling ka sa pamilya, pero hindi ka magaling makitungo sa iba, iba yun. Si Daniel, he was exceptional. Iba yung character na meron siya. Kaya nga po sabi natin, character is everything. Kung paano ang bawat artista po, may mga gampaning role, at kapag hindi nagampanan, sinisigawan ng direktor. God expects the same. Hindi para umarte ka lang. Sabi mo sa katabi mo, hindi para umarte ka lang. Pero para isa pamuhay, ang isang buhay na magdadala at magbubukas sa atin ng maraming pinto ng pagpapala because the character of God is within you. Hindi pwedeng, ganito Alam niyo po, bilang nasa accounting part, sabi siguro ng mga audit kay Daniel, sabi sa audit recommendation sa kanya, wow, unqualified opinion. Alam niyo po ang unqualified opinion? Mahusay, malinis, at matino. Siguro nung inaudit si Daniel, wow, sabi ng COA, unqualified opinion, maayos. Bakit? Kasi matino ang kanyang pagtatrabaho sa Diyos. Mahusay siya kasi mahusay ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Sabi mo sa katabi mo, huhusayan natin. Kasi mahusay ang Diyos. Si Daniel, hinusayan niya sa lahat ng bagay. Hindi niya minadali ang pag-aayos ng buhay, pero sinigurado niyang sa lahat ng pag-aayos na gagawin ng Diyos sa buhay niya, nakasentro pa rin ng Diyos. Amen? Ang nakakalungkot lang po dito, napaligiran si Daniel ng masasamang tao. Markado siya ng magandang bagay, namarkahan siya, kaya napagselosan siya. Ang nakita natin, nung pinagselosan po siya ng mga tao sa paligid niya, Daniel rise above it. Tumindig siya, nilampasan niya lahat ng yon. Nang harapin po ni Daniel ang pagsubok na to sa kanyang pananampalataya. Hindi lang po ito simpleng pagsubok na nakatambad sa harapan niya. Alam niyo po ang pinakamalaking bagay dito? Ang pinaka-nanimbang sa kanya yung pagsubok sa kanyang kalooban. Ano pong punto ko? Fellow Christians, it's not just about the test before you. It is the test inside you. Hindi yung nakatambad na nakapagsubukan, pero yung pagsubok sa iyong kalooban ang tinitignan ng Diyos. Paano mo i-handle? Naalala ko po yung isang story. There was once a story of a professor named Dr. Madison Sarat. Nagtuturo po siya ng mathematics sa Vanderbilt University sa Nashville, Tennessee. At minsan po, at madalas kapag nagpapa-exam siya, sinisimulan niya po ito sa pangungusap sa kanyang mga estudyante. He put things in perspective for his students. So ang ginawa niya isang araw, before he start his exam, sabi niya sa mga students, let me just read. Class, today, I'm going to give you 2 examinations. Sabi niya, one is trigonometry. Ayoko ng trigo One is trigonometry. And the other one is honesty. Alam niyo po yung honesty subject? Wala po nun sa school. Subject ng Diyos yun. Honesty. No? Sabi niya, I'm going to give you 2 subjects.
The first is trigonometry. The other one is honesty. I hope, sabi niya, I hope you will pass them both. But if you must fail one, fail trigonometry. Because there are many good people in the world who cannot pass trigonometry. But there are no good people in the world who cannot pass honesty. Ano pong punto ko sa inyo ngayong umaga? Maraming tao sa mundo, nakakalimutan nila na mga panlabas na pagsubok na mayroon sila ay aprobado ng Diyos. Lahat po ng pagsubok na meron tayo, pinahintulutan ng Diyos. Sabi ko nga, yung nangiranasan ko po ngayong week sa aking kalusugan, pinahintulutan ng Diyos kasi may mga pinili akong bagay. Those are approved, stamped, and pre-approved by God. Para tulungan natin ang ating sarili na suriin kung gaano tayo katotoo sa paglakad natin kasama ang Diyos. At kung tayo po masyadong sensitibo pagdating sa larangan ng pagsunod, madali para sa ating mag-settle sa level ng pagkukubli. Naalala ko tuloy ulit yung isang storya. Meron daw pong isang mayamang negosyante, sumulat sa BIR. Alam niyo yung BIR? Bureau of Internal Revenue. Dahil maraming negosyante, maraming tax. Mataas ang kanyang tax. So isang araw, sumulat siya sa BIR. Sabi niya, Dear BIR, last year, nang i-file ko ang aking income tax return, which is kakatapos lang itong April 15, sabi niya, last year, nang i-file ko ang aking income tax return, nagkamali ako ng halagang nailagay sa kinita ko. Pwede pala yun? Nagkamali ka, nagkulang ka ng zero, dapat 1 million, ilagay mo 100,000 lang. Nagkamali daw siya. Nagkamali ako ng nailagay kong halaga sa kinita ko. Ngayon, hindi ako makatulog. Sabi niya, kaya ito ang tseke naglalaman ng 100,000 ng mga buwis na hindi ko nabayaran. Sabi niya sa huli, at kung hindi pa rin ako makatulog, ihuhulog ko ang natitira. Ay, hindi nyo na-gets. Ano pong punto? Muntik na siyang maging tapat. At pinilit na maging tapat, nagkulang pa din. No? Pag hindi daw siya makatulog, tsaka niya na lang ibibigay yung natitira. Nakakalungkot po we have so many hesitations and reservation when it comes to God. Si Daniel po nung panahon na to, bagamat nabuhay po siya sa isang kultura na puno ng kadiliman, hindi po siya nakiakma. Nanatili po siyang tapat sa kabila ng maraming tukso. Siguro po siya sa pinakamagandang testimony ni Daniel dito, maski nagsanib puwersa ang kanyang mga kaaway, wala sila ibang maakusa. There were no skeletons in his closet. Walang mabigat na pagkabasag sa buhay ni Daniel na dapat maibantad. Wala po siyang tinatago. Bakit? Kasi totoo po siya sa Diyos. Ang nakakalungkot po ngayon, maraming mga Kristiyano nabubuhay sa camouflage Christianity. Alam niyo yung camouflage? Yung nakikiakma. You try to fit in instead of standing out. Pero sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 14 to 16, you are the light of the world. A town built on a hill that cannot be hidden. Sabi sa verse 16, in the same way, let your light shine. Sabi po ni Apostle Paul in 2 Corinthians 6 verse 17, therefore, come out from them and be separate. Ibukod mo ang sarili mo. Maraming pagpipili pong naghihintay sa atin sa labas. At gayon din, marami pong pwede nating piliing hindi mabuhay sa integridad. Pero kay Daniel, mas mainam pong ang piliin ng karakter kaysa sa ginhawa. Bukas loob niya pong tinanggap ang kamatayan. Alang-alang sa karakter ng Diyos na nasa kanyang kalooban. Pangalawa, he chose discipline over disorder. Sabi niyo nga, discipline over disorder. Nang babasa ko po ang kwento ni Daniel, talaga natamaan ako. Alam niyo po bakit? Grabe siya. Paano siya nilarawan ng mga may ayaw sa kanya? Ang tanong, paano ka kaya siraan ng may ayaw sa'yo? Ay, alam mo yun, kaya taba-taba nun. Ang pangupa ng ilong, di pa maganda magmanuot. No? Si Daniel, paano kaya siya siniraan ng mga may ayaw sa kanya? Paano kaya siya estimahin? But with Daniel, if we go back to verse 4, and if we will look carefully, sabi sa kanya, there were no traces of corruption. There were no accusation. There were no negligence. Sabi sa verse 4. Wala daw siyang bahid ng dungis. Ito po na-realize ko. Siguro kung siyang i-headline ngayon ni Ogie Diaz, ni Christy Fermin, tsaka ni Boy Abunda, hindi kikita ang vlog.
Kasi bakit? They saw nothing in him. They saw one thing, faithfulness. Sabi mo sa katabi mo, faithfulness. Ibig sabihin po, si Daniel, hindi lang siya walang ginawang mali, pero sinasabing tapat siya at masipag siya sa paggawa ng tama. Pwede pa lang, okay, dito na lang ako, wala akong ginagawang mali, pero magkaiba yung sa hindi ka gumagawa ng mali at masipag ka pang gumawa ng tama. Sabi mo sa katabi mo, sipagan mong gumawa ng tama. No? Sa mga pagkakataon pong ito, maraming bagay po siguro nakatatak kay Daniel. Isa na po ron, sabi niya siguro, laging may nakatingin sa akin, may nanonood. Yes, we do not aim for the approval of men. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, malaki ang kinalaman ng ating pagbabantay sa ating sarili kung nagagamit ba natin ang lahat ng pagsubok para maimodelo mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, bantayan mo sarili mo. Huwag mo akong bantayan. Bantayan mo sarili mo. We are to guard ourselves. Amen po ba? Tayo pong lahat nakatadhana at pinirmahan ng Diyos sa mga pagsubok, aprobado, dahil kasama po ito sa pagsusuri sa ating mga buhay. God allowed such critics. He allowed such decree to be signed for Daniel to be measured with how distinct his life is. Naalala ko po isang kwento. Meron pong isang article tungkol sa mga eagle. Sino po nakakalam ng eagle? Agila, ibon. Ang naisulat ng isang author, ang pangalan niya po ay si Chris Harken. Sinulat niya po ito. Ang title po ng article ay Twigs. Doon ko po natutunan, ng isang babaeng agilaw daw po pala, ito po napaka-interesting nito. Ang isang babaeng agila ay pagpipili daw po siya ng kanyang partner na makamate, magkaroon ng anak. Ang ginagawa po niya, kukuha siya ng sanga. Sino po nakakalam ng sanga? Kukuha siya ng sanga. Lilipad siya ng pagkatayog-tayog sa alapaap. Alam niyo po gagawin niya? Iuhulog niya yung sanga. Ng 3 beses. Ito po ang gagawin ng mga lalaking agila. Kung sinong lalaking agila na tatapat sa kanya habang lumilipad siya at makasalo ng 3 beses nung sanga na yon, yun ang imimate niya. Galing, no? Yun pala ang imimate niya. Bakit po? Gagawin daw niya ng paulit-ulit yun para subukin ang abilidad ng lalaking agila kung sasaluhin niya ang magiging supling nila. Dahil yung, kapag po pala ang babaeng agila ng anak, sa panahon na kailangan na po niyang pawalan ng kanyang mga ibon sa pugad para makalipad, ang gagawin niya, tatanggalin niya sa pugad, ililipad niya ng pagkataas-taas hanggang sa matutong lumipad, bibitawan niya. At ang trabaho ng lalaking agila, alam niyo po ano? Sasaluhin niya yung mga supling. So, ang naging basis ng babaeng agila, kung ikaw ang imimate ko, pag nasalo mo yung unang pagsubok, kung masasalo mo ng 3 beses ang sanga. Ano pong punto ko? Tulad po ng pagsubok ng isang babaeng agila, kung maaasahan niya ba ang lalaking agila, ganon din po ang pagsubok ng Diyos sa atin. Tinatanong ng Diyos sa atin sa panahong may ihuhulog siyang sanga, maaasahan ka kaya? Can you be reliable in my kingdom? Maasahan kaya ang disiplina ng spiritual na buhay mo? Gaya ng ating paglakad po sa Diyos, madalas tayong susuong sa hirap at suliranin. Kakailanganin po nating magdesisyon. At itong mga pagkakataon po na ito, isang malinaw na mensahe mula sa Diyos, mapagkakatiwalaan ka kaya? Sabi mo sa katabi, mapagkakatiwalaan ka kaya? No? It takes discipline to shut off the emotional flow and become productive in spite of the temptation to wallow in self-pity and moan injustice. Emotional discipline is essential to godliness. Sabi sa Hebrews 12 verse 11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Kahit malayo po si Daniel sa kanyang templo sa Jerusalem at malayo po siya sa kultura ng kanyang pinanggalingan, kahit na noong mga panahong yon, wala po siyang masandalang malaking pader para makatindig. Imagine niyo he is against all odds. Wala po siyang matibay na pader na sasandalan. Maski ang kanyang tinitirhan na Babylonia ay maingat niya pong pinili. Bakit? Umakyat siya sa pagkataas-taas sa attic, yung window nakabukas, nakaharap sa Jerusalem, and he prayed 3 times. Ano pong punto dito? What kind of spiritual discipline you practice will determine how spiritually mature you are.
Si Daniel, he chose discipline over disorder. Magulo ang Babylonia, pero aayusin ko ang buhay ko. Kahit gaano kagulo ang buhay mo, pero maayos ang pag-iisip mo dahil nasa iyo ang Diyos. Pipilitin mong ayusin ang buhay mo para sa kalawalhatian ng Diyos. Amen? Number 3, bibilisan ko na lang po. He chose love over life. Sabi niyo nga, love over life. No? Sabi sa verses 10 to 15, nakita natin doon, walang iba ang nangyari sa kanya. Nung pinatupad na po ang batas, he has no choice. Sabi ng mga may galit sa kanya, di ba sabi mo, mahal na hari, bawal manalangin. But si Daniel nananalangin pa din. Patuloy ang pananalangin niya. The king was so disturbed. Bakit? Alam ng hari ang kabutihan sa loob ng puso ni Daniel. But Daniel instead chose love over life. Tingnan niyo po mabuti Sa Daniel chapter 6, it was 500 years before Jesus Christ. Pero doon pa lang, nandun na yung taktika ng kaaway na mahulog ang mga anak ng Diyos. Anong ginawa ng kaaway? Yung old strategy, ginawang masamang bagay ang mabuting bagay para sa Diyos. Ang gusto ng kaaway, gawin kang violator ng isang bagay na para sa Diyos. 500 years ago before Jesus Christ, and until today, ganun pa rin ang ginagawa ng mundo. Lahat ng mabubuting bagay ginagawang masama. Para maging violator ang mga anak ng Diyos sa sarili niyang salita. But Daniel, alam niyo po nung panahon yun, si Daniel, anong ginawa niya? Yung panahon na sinusubok siya, hindi para sa kanya ang option ng pananalangin. Alam niyo po anong pananalangin para sa kanya? It was a life connection to God. Kabang ang pananalangin at spiritual na buhay mo ay hindi optional, pero connection mo sa Diyos. Kahit anong gawing pag-alog ng kaaway, di ka matitinag. Because you're meant to excel for God. You are meant to stand out for God. Na kahit anong gawin ng mundo, kahit anong sabihin nila, mananatili ako sa paglingkod sa Diyos. Ito po masakit na sasabihin ko pero ito po yung nabasa ko lang. Sabi po ng isang pastor, sabi niya, mainam pang mamatay akong may integridad kesa mabuhay ako ng puno ng kompromiso. You need to live a life of integrity. Kung lahat ng buhay mo kinukubli mo, lahat ng bagay sa buhay mo kinukubli mo, you are not living a life of integrity. Si Daniel, he chose love over life. And for him, to choose love is to delve into the presence, into the Word of God. Because the Word of God breathes love. The Word of God doesn't just breathe life. It breathes love. Kung gusto mo matunghayan ng pag-ibig ng Diyos, pumunta ka sa salita niya. Kung gusto mo maramdaman ang pagyuyungyong ng banal na spirito, pumunta ka sa salita niya. Because the Word of God breathes love. Sabi mo sa katabi mo, amoy pag-ibig ka ba? Choose love over life. Si Daniel, siguro po ng panahon na yung kay Daniel, prayer is not just a duty. It is his utmost desire. Gusto po ng Diyos, everyday nare-renew yung pag-ibig niya sa atin. Because you choose love. Sabi sa Lamentations chapter 3, verse 22-23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Great is His faithfulness. Keep in mind, fellow Christians, to decide not to choose is a choice. Ulitin ko po, to decide not to choose is a choice. And to decide not to choose good is always a choice of wrong. Pag hindi mo pinili ang mabuti, pinili mo na rin ang masama. At pag hindi mo piniling pumili, yun ay isang pagpili pa rin. So choose love above all. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Pang-apat, He chose commitment over compromise. Sabi niyo nga, commitment. Isipin niyo po ito Politiko to, gobernador, 80 years old. He could make excuses for the Lord. Lord, pwede ba once a week na lang ako mag-pray? Matanda na ako, pagod na ako. Busy ako, Lord. Ang dami kong ginagawang batas. Ang dami kong binibisitang probinsya. Ang dami kong binabantay ang mga ari-arian ng Babylonia. I am so tired. I'm so busy. But Daniel did not make excuses. Why? Because of his faithfulness. Isa lang pong sagot lagi, faithfulness. Sabi sa Deuteronomy 5:32, so be careful to do what the Lord your God has commanded you. Do not turn aside to the right or to the left. Mahalaga bilang isang Kristiyano, you are careful in choosing and doing things.
Ang mga Kristiyano po, we live in a place and in a world of spiritual hostility. Marami sa atin, we are tempted to fall and to compromise our faith every day of our lives. Sige, minsan lang naman gumawa ng mali. Okay lang yan, makakalimutan din ng Diyos. Sige, okay lang. Tatago ko na lang to. Tsaka ako na lang babawiin. Hindi mo na mababawi yun. Sabi ko po sa extension 1, ang buhay, hindi buhay lang ng pagbawi. Kung kaya mo bigay ang todo, bigay mo todo. What you do today cannot be erased. Kung nagbigay ka ng 50%, di ka pwede magbigay ng 150 para punan yung 50. 50% pa rin yung today as of record ng Lord. So do not make compromises. For Daniel, nung binaba po ni King Darius ang decree, it changed nothing for him. Binaba ang decree na bawal manalangin. Si Daniel, he was disturbed, pero sabi niya, naman, I will still pray to God. I will still honor the Lord. For 30 days, it will be hard for him not to pray. Ano pong hugutan ni Daniel? Simple lang. Daniel chapter 6 verse 23 makes it very clear for Daniel. Sabi sa verse 23, basahin ko po sa inyo. Daniel chapter 6 verse 23, the king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den, and when Daniel was lifted from the den, no wound was found on him, because he had trusted God. Ang rason sa likod ng pagpili na Daniel ay hindi trabaho o duty, ang rason ay tiwala. Kaya mo piniling sumunod sa Diyos, hindi dahil trabaho mo yan, hindi dahil responsibilidad mo, kundi nagtitiwala ka sa Diyos. Amen? He trusted God above all. And trusting God, ang pagtitiwala po sa Diyos, it will not be easy, lalo na sa panahong nararamdaman natin ng sakit, ang hirap at pagsubok. Pero at the same time, if our faith means anything at all, it means the ability to be courageous will help us to trust in the hands of God. Number 5 and last, he chose faithful testimony over fleeting treasures. Sabi nyo nga, faithful testimony. Wala po ni isa sa mga record ni Daniel ang nakita natin after niyang makalabas sa lion's den at nagtagumpay siya sa presensya ng mga leon, ang naisip niyang gaganti siya. He did not plot against his enemies. Neither he did not connive with his enemies. Hindi po. Instead, he rests in the Lord to build him inside. Ang simple lang po ang gusto kong sabihin sa yugtong to at magtatapos na po ako. Sa panahong pinili po nating luwalhatiin ng Diyos sa lahat ng ating desisyon at aksyon, Diyos po ang magbibigay sa atin ng kaluguran at pagpapalang kakayanan sa lahat pa ng ating gagawin. If you choose to glorify God, He will bless you extraordinarily. At si Daniel po dinemonstrate niya yung extraordinary faithfulness at reverence niya sa Diyos. Kung matatandaan natin sa Proverbs, the book of Proverbs tells us that the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. So ang fear of the Lord po ay ang basis ng true wisdom. Kung bakit ganon, karunong ang mayroon si Daniel, because he trusted upon the Lord. If you want to live a life of wisdom, live a life of knowledge and wisdom and understanding, fear God above all. Na yung testimony mo, ipe-preserve mo habang pine-preserve ng Diyos ang testimony mo. Hindi mo ibibigay lang sa Diyos ang responsibilidad, ikaw na bahala mag-ingat sa akin. You preserve yourself for the Lord. Sabi mo sa katabi mo, preserve yourself for the Lord. It means we need to decide firmly to honor God in our decisions. As I end po for our conclusion, magtatapos po ako sa isang kwento. Ilang taon na pong nakararaan, meron pong isang matandang lalaki at kanyang asawa ang nagdesisyong magbakasyon sa sa Chicago. So they arrive in train. Sila po'y nagbakasyon, ang sinakyan nila is tren because nasa state lang po sila ng Amerika. At nung gabing po yun, sobrang lakas po ng bagyo. At na-delay po yung sinasakyan nilang tren papunta sa kanilang pagbabakasyon ng hotel. At dumating po sila dun sa hotel, it was a midnight. Madaling araw na po. At umaasa po sila kahit late sila dumating sa hotel, may bakante pa rin pong kwarto para sa kanila. So pagpasok nila sa lobby ng hotel, they were welcomed by a young clerk.
batang trabahador o batang receptionist dun sa hotel. Sabi po nung young clerk sa kanila nung gabing yon, ang pangalan po nung young clerk na yon ay si George Bold. Baka pamilyar po kayo, mamaya, papakilala ko po siya sa inyo. Si George Bold po ay, explain niya doon sa dalawang mag-asawa, sabi niya, Sir, Ma'am, may 3 po kasing convention na naka-sked today until Friday, sabi niya. So ngayon po, yung hotel namin, punong-puno po. Wala pong bakante. Pero susubukan ko pong tawagan ng ibang hotel para po makapag-check-in kayo. Tumawag po siya sa maraming hotel. Tinawagan niya yung mga karatig hotel. Lahat po, puno. So sabi niya, Sir, Ma'am, I can send you to other hotels kasi po lahat po sila ay puno din po because nga po sa convention, kinater din po sila ng ibang hotel. Pero hindi ko naman po kayo kayang pauwiin sa gitna ng malakas na bagyo. Sabi niya, all I can do is, I will offer you my room. Nagulat yung mag-asawa. Sabi niya, saan ba kwarto mo? Sa basement po ng hotel. Pero dahil naka-duty naman po ako magdamag, malinis naman po yon. Doon muna po kayo matulog. Nagulat po yung mag-asawang negosyante. Sabi niya, hindi po malaki, malinis, pero sure po ako makapagpapahinga po kayo hanggang sa makapagbukas po ng panibagong bakanting kwarto. Sabi po nung lalaki kay George Bold, sabi niya, ikaw ang uri ng lalaki, ang uri ng boss na gusto kong mamahala sa pinakamagandang hotel na maitatayo sa Amerika. Tumawa si George Bold, sabi niya, Sir, I will be honored. But how can that happen? Sabi niya. So after how many years, several years later, isang araw may nagpadala ng plane ticket kay George Bold. He received a letter with a train ticket. At pinapupunta siya sa New York City. Nasa Chicago po siya. We know New York City, a well-known city in the America. So New York City, sabi po nung letter, ng old gentleman, sabi niya, punta ka sa 5th Avenue ng 54th Street ng Manhattan. At nandoon ang hotel na pinatayo ko sa'yo. Sino po yung lalaking yon? George Bold was hired by William Waldorf Astor. And this man is the owner of Waldorf Astoria Hotel in New York City, a well-known hotel. And the first manager is George Bold, na nakalagay po ang kanyang picture sa hotel. Ano pong punto ko sa inyo? It was a tribute to a man who go the extra mile just to serve his people. Inspiring po, ano? Pero ano pong gusto ko nyo sabihin sa inyo? Si Daniel, he had gone the extra mile just to prove his faithfulness to God. Ibang marka po yon, hindi lang nagmamarka sa puso ng tao. Nagmamarka sa puso ng Diyos. Because God honors faithfulness. As I end, sabi po dito, the highest character choices are based on truth and faithfulness to your commitments. Sabi po sa Deuteronomy 30 verse 19, I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life that both you and your descendants may live. So it is our decisions and not our circumstances that will determine our destiny. Para po kay Daniel, mas mainam piliin ang karakter kaysa sa comfort. Mas mainam piliin ang disiplina kaysa sa kaguluhan. Mas mainam piliin ang pag-ibig kaysa sa buhay. Mas mainam piliin ang commitment kaysa sa kompromiso. At mas mainam piliin ang faithful testimony kaysa sa rangya ng mundo. Because for him, his choices led him to glorious peace because our ability to stand out has more to do with our life choices than your life circumstances. Bilang mga lingkod ng Diyos, we have the right to do anything. Sabi nga po ni Apostol Paul sa 1 Corinthians 10:23, we have the right to do anything. We say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Ngayon pong umaga, tandaan po natin to. Ang level ng ating pananampalataya at integridad ay direktang konektado sa mga pinipili at desisyon na ginagawa natin sa buhay. As I end po, ito po yung pinakuling gusto ko mong sabihin. Life can be hard, but God is not hard-hearted. He loves you and He knows you. If you know Him and if you have made the choice to follow Him through the conditions carefully prescribed in His Word, you will find that a standout life is about living out
that distinct choice to serve God excellently. This morning, we have one choice. To live for God or to not live for God. To obey God or to disobey God. To focus on God or to ignore God. We have one life to live. One choice to make. One God to offer. Sayang po ang buhay kung hindi ilalagak sa Diyos. Lagi ko po itong sinasabi pag magtuturo ako. Kung ito ang aking huling hininga, hindi ako manghihinayang na binigay ko to sa Diyos kesa sa mundo. Sa inyo po ngayong umaga, you have the choice to make. You have the power within your hands. If you want to live a life with distinction, naiiba ka, bukod tangi ka, hindi ka basta-basta, then live a life of faithfulness and integrity. This morning, I invite you to a worship. If you want to please the Lord, just rise on your feet and let us worship the Lord. Alam ko po, marami sa inyo may dalang kabigatan. May dalang mga desisyon na hanggang ngayon bumabagabag po sa atin. Hindi po maikukubli yan sa Diyos eh. Alam ko po, iba sa inyo hanggang ngayon, kulong sa nakaraan. You were taken captive of your past. And you cannot serve the Lord because you have so many baggages. But Daniel, sabi niya, I cannot serve the Lord if I will have these baggages within me. I must serve the Lord faithfully. So ano pong ginawa niya? From his very young age, he remained. He was constant. He was consistent with his faithfulness to the Lord. Sabi niya, kung pupunta ako ng kuweba ng mga leon at dala ko itong mga bagaheng to, hindi ititikom ng Diyos ang bunganga ng mga leon. Pero kung isusuko ko siguro sa Diyos lahat ng mga baggages ko, ito po'y kwento ko lang, wala to sa Biblia. Ititikom ng Diyos yun kasi alam niya ang pagparito ko ay para sa Kanya. Ang buhay ko ay para sa Kanya. I must live a life of integrity and not a life of compromises. This morning, let us choose to please the Lord above all else. Let us just close our eyes. Let us worship the Almighty God. Waking up early in a cool dawn, kneeling and praying to you, oh Lord, worshiping you before. Let this song saturate the very heart of our Seeking your as we seek the heart of the Lord, in your presence be drawn. just to please you. Just to please you is my desire. To offer up Let us sing out our hearts to the Lord. praise you inspire. And though there are times Though there are times I'm unfaithful to you, oh Lord, remember that I love you. Still my desire is to please you. waking up, Waking up early in a cool dawn. let us feel His presence Kneeling and praying as we to sing our hearts to the Lord. the Lord. Let God be pleased. Worshiping Let God be glorified. before Let God be your magnified. throne. Seeking your face, I'll in your presence be drawn. Just to please To please you is my desire. To offer an aroma of praise you inspire. And though there are times I'm unfaithful to you, oh Lord, remember that I love you. Let us give the best aroma of worship to the Lord, just to please you. Just to please you Is my desire. Lord, this is our prayer. Offer an This is our aroma
only desire. My only desire is to please you. Lord, this is our commitment this morning. Our only desire, our one choice with this one life is to serve the one and only God. We thank you for this morning, Lord. We thank you for the powerful word you've planted in our hearts. We thank you for your powerful presence that embraced us, Lord, this morning. That empowered us, Lord. Salamat, Panginoon. Dahil ngayong umaga muli niyo pong pinagtibay ang aming mga pananampalataya. Pinalalim ang aming pananaw at pananalig sa inyo. Hayaan niyo, Lord, na ngayong umaga maging kublihan po namin kayo. Maging sandigan sa mga panahong kami nanghihina. Sa mga panahong kami po'y nanlulupaypay, Lord, be our strength. Sa mga panahong kami nagkukulang, be our provider. Sa mga panahong kami may sakit karamdaman, be our healer. Sa mga panahong kami naguguluhan, at panahon na kami nagugulumihan ng Lord, be our peace. Sa mga panahong kami nawawalan ng pag-asa, may you be our glorious hope all throughout our lives. We thank you, Lord, for not just for the salvation you have given unto us. We thank you for giving us the opportunity to serve you with this one life, with this one little life. This is our last prayer. This is our last desire. And this is our utmost desire. How can I repay you for This is our utmost desire, Lord. with this so little, Lord, that I have? All that I have is a song that you gave. How can I repay you, oh Lord? How can I repay you for this? With this so little, Lord, that I have. All that I have is a song that you gave. Isa pa, Panginoon, ito ang aming tugon sa kabutihan, sa pag-ibig mo sa amin. Lord, narito ang aming mga buhay, kaya isa pa kami nangangako habang buhay kaming maglilingkod at nagmamahal sa iyo. Hallelujah!